Reading and Literacy Grade 1 Quarter 1 Week 3 Day 3 Let's learn about words that begin with letter O. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about words that begin with letter O. Day 3. At the end of the lesson, the learner shall be able to identify initial O sounds. Produce the sound of the letters O. Narrate one's personal experiences about oneself and family. Sequence 3 events of the story listened to. And relate story events to one's experiences. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang letrang O at ang tunog O at sasagutin ang mga tanong ayon sa kwentong napakinggan. Ito ang malaking letrang O at ito naman ang maliit na letrang O. Ang letrang O ay may tunog na O, O, O. Ulitin natin mga bata. Letrang O. Ito ay may tunog na O, O, O. Ulitin nyo nga mga bata. Magaling! Tukuyin ang larawan. Sabihin ang unang tunog ng pangalan nito. Anong larawan nito? Tama, ito ay orasan. Ang orasan ay nagsisimula sa letrang O. Ibigay nyo nga ang tunog ng letrang O. O, O, O. Orasan. Ano naman ang larawang ito? Tama, ito ay opisina. Ang opisina ay nagsisimula sa letrang O. Ang letrang O ay may tunog na O, O, O. Opisina. Ano namang larawan ito? Tama, ito ay auto. Ang salitang auto ay nagsisimula sa letrang O. Ang letrang O ay may tunog na O, O, O. Auto. Anong larawan ito? Tama, ito ay oso. Ang salitang oso ay nagsisimula sa letrang O. Ang letrang O ay may tunog na O, O, O. Oso. Ano namang larawan ito? Tama, ito ay okoy. Ang salitang okoy ay nagsisimula sa letrang O. Ang letrang O ay may tunog na O, O, O. Okoy. Ano namang larawan nito? Tama, ito ay okra. Ang okra ay nagsisimula sa letrang O. Ang letrang O ay may tunog na O, O, O. Okra. Ano namang larawan nito? Tama, ito ay octopus. Ang octopus ay nagsisimula sa letrang O. Ang letrang O ay may tunog na O, O, O. Octopus. Ano namang larawan ito? Tama, ito ay obispo. Ang salitang obispo ay nagsisimula sa letrang O.
Ang letrang O ay may tunog na O, O. Obispo. Ano-anong paghahanda ang inyong ginagawa bago pumasok sa paaralan? Makinig sa isang maikling kwento na aking babasahin. Lunes na naman. Nang makita ni Olive ang oras sa orasan, ay agad na siyang bumangon. Inayos niya ang kanyang pinaghigaan at saka dumiretso sa banyo upang maligo. Pagkatapos maligo ay isinuot na niya ang kanyang uniforme. Tinawag siya ni nanay upang kumain na ng agahan. Naghanda si nanay ng okoy at kanin para sa kanyang almusal. Napasarap ang kain ni Olive dahil paborito niya ito. Pagkatapos niyang kumain ay nagsipilyo na siya ng ngipin. Handang-handa na siyang pumasok. Hinanap ni Olive ang kanyang tatay upang magpaalam, ngunit sabi ng nanay niya ay pumasok na ito sa opisina. Binigyan siya ng baong pera at pananghalian na adobong octopus na may okra ng kanyang nanay. Tuwang-tuwa si Olive dahil sa masasarap na pagkaing inihahanda ng kanyang nanay. Inihatid na si Olive ng kanyang kuya Oliver gamit ang auto papasok sa paaralan. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay sagutin ang mga tanong. Ano ang pangalan ng bata sa kwento? Tama! Ang pangalan ng bata sa kwento ay Olive. Pangalawang tanong. Anong unang tiningnan ni Olive pagkagising niya? Tama! Tinignan niya ang oras sa orasan. Pangatlong tanong, saan dumiretso si Olive pagkatapos niyang magligpit ng pinaghigaan niya? Tama! Dumiretso siya sa banyo upang maligo. Pang-apat na tanong, ano ang hinandang almusal ng kanyang nanay? Tama! Naghanda ang kanyang nanay ng okoy at kanin. Panglimang tanong, pagkatapos niyang kumain, ano ang sunod na ginawa niya? Magaling! Siya ay nagsipilyo. Pang-anim na tanong, bakit hindi nakapagpaalam si Olive sa kanyang tatay? Tama! Hindi na nakapagpaalam si Olive sapagkat pumasok na sa opisina ang kanyang tatay. Pang-pitong tanong, bukod sa pera, ano pa ang ipinabaon sa kanya ng kanyang nanay? Tama! Binaunan siya ng adobong octopus na may okra para sa tanghalian. Pang-walong tanong, ano ang sinakyan niya papasok sa paaralan? Sino ang naghatid sa kanya? Tama! Inihatid siya ng kanyang kuya Oliver gamit ang auto. Pang-siyam na tanong, ano ang hinahandang almusal ng nanay ninyo sa inyo? Ang inyong sagot ay maaaring magkakaiba. At pang-sampung tanong, paano ang inyong ginagawang paghahanda pagpasok sa paaralan? Ang inyong sagot ay maaaring magkakaiba. Ngayon naman, ayusin ang larawan ayon sa pagkakasunod-sunod nito sa kwentong binasa. Isulat ang bilang 1, 2 at 3. Ano ang unang pangyayari sa kwento? Ang unang pangyayari sa kwento ay maagang gumising si Olive. Ano naman ang pangalawang pangyayari sa kwento? Tama! Ang pangalawang pangyayari sa kwento ay si Olive ay kumain ng almusal. At ano naman ang huling pangyayari sa kwento? Tama! Si Olive ay pumasok sa paaralan. Sa ating nabasang kwento, anong mga salita ang nagsisimula sa tunog na O? Balikan natin muli ang kwento at hanapin ang mga salitang may tunog na O. Ang mga salitang may tunog na O ay olive, oras, orasan, okoy, opisina,
octopus, okra, Oliver, at Otto. Ang lahat ng mga salitang ating binasa mula sa kwento ay nagsisimula sa letrang O. Ito ay may tunog na O. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Ayusin ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Lagyan ng bilang ang mga larawan mula 1 hanggang 3. Ano kaya ang unang pangyayari sa mga larawang ito? Makikita ang inahing manok, mga itlog, at mga sisiw. Ano kaya ang unang pangyayari? Isulat ang bilang 1. Tama! Ang unang pangyayari ay nilimliman ng inahing manok ang kanyang mga itlog. Ano kayang susunod na pangyayari? Isulat ang bilang 2. Tama! Ang pangalawang pangyayari ay nagkaroon na ng biyak ang mga itlog dahil sa paglimlim ng inahing manok. At ano naman ang pangatlong pangyayari? Tama! Ang mga itlog ay nabiyak na at lumabas na ang mga sisiw nito. Sumunod, ano kaya ang unang pangyayari sa mga larawang ito? Ito ay pagtubo ng halaman. Ano kaya ang unang naganap? Ang unang pangyayari ay pagtanim ng buto sa lupa. Pagkatapos itanim ang buto, ano naman ang susunod na pangyayari? Tama! Ang pangalawang pangyayari ay sumibol na ang halaman nito. At ano naman ang pangatlong pangyayari? Tama! Ang halaman ay unti-unti nang lumalaki at nagkaroon na ng bulaklak. Sumunod, ano sa mga larawang ito ang unang pangyayari? Tama! Ang unang pangyayari ay nagbihis ng uniforme ang bata. Ano kaya ang susunod na pangyayari o pangalawang pangyayari? Tama! Kumain na ang bata. At ano ang pangatlong pangyayari? Ang bata ay pumasok na sa paaralan. Para naman sa pagsasanay bilang 2, isulat ang check kung ang larawan na ipinapakita ay nagsisimula sa tunog na O at X naman kung hindi. Unang larawan, Elsie. Ito ba'y nagsisimula sa tunog na O, check o X? Magaling! Ito ay X. Hindi ito nagsisimula sa tunog na O. Pangalawang larawan, oso. Ito ba'y nagsisimula sa tunog na O, check o X? Tama, ito ay check. Nagsisimula ito sa tunog na O. Pangatlong larawan, mansanas. Ito ba'y nagsisimula sa tunog na O, check o X? Tama, ito ay X. Hindi ito nagsisimula sa tunog na O. Pang-apat na larawan, obispo. Ito ba'y nagsisimula sa tunog na O? Tama, ito ay nagsisimula sa tunog na O kaya check. Pang-limang larawan, sisiw. Ito ba'y nagsisimula sa tunog na O? Check o X? Tama, ito ay X. Hindi ito nagsisimula sa tunog na O. Pang-anim na larawan, octopus. Ito ba'y nagsisimula sa tunog na O? Check o X? Tama, ito ay check. Nagsisimula ito sa tunog na O. At panghuling larawan, okra. Ito ba'y nagsisimula sa tunog na O? Check o X? Tama, ito ay check. Nagsisimula ito sa tunog na O. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!